Okay, so meron tayo ngayon ditong Aerox na version 1 na keyless. Ang problema nito is nawala yung remote ng kanyang motor. And then hindi na rin ni sir makita yung kanyang code nung stock niya na remote. Kaya hindi maipiper ito basta-basta dun sa bagong bili niya na remote. So nakabili naman na siya ng bagong remote. Kailangan lang ma-retrieve natin yung dating code nito. So mamaya kukuhain ko yung module nito, module ng remote para ma-retrieve natin yung kanyang code. And then, nung minsan ko pa sana ito gagawin, ang problema, may hindi sinabi sa atin yung may-ari. Yan, pakita ko lang. Okay. So, hindi ko kasi muna ito ginawa at inintay ko muna yung may-ari. Kasi may napansin tayo dito. Tinesting ko siya sana, papasukan ko sana siya ng code. So, pansin nyo, pag pinress ko to, long press ko to, dapat yung kanyang susi na sign yun. Nagbiblink lang siya. Kahit ulitin ko pa, yan, so long press ko lang ulit. Yan, nagbiblink siya. So, dapat kasi mag-steady siya pag nilong press natin itong kanyang knob. Okay? And then, tinry ko siya i-on. Yan. So, mapapansin nyo, gumagana yung kanyang itong knob niya dito na i-on natin siya. Ang problema, so yan, yung mga ano niya, hindi niya nare-read. Battery, walang reading. And then, nagbiblink yung kanyang susi. Okay? So, doon pa lang nagduda na tayo dito na ito ay pinagalaw na sa iba. Kaya hindi ko siya muna ginalaw habang hindi ko pa nakakausap yung may-ari. And then, kanina, dumating na siya dito, pumunta dito sa shop. So, nalaman natin na ano na nga daw niya to, pina-check sa iba. Kumbaga, pina-bypass niya yung remote. Problema, hindi siya basta-basta mapabypass kasi meron siyang code dito sa kanyang module. So, hindi yan magbabato ng data sa computer box hanggat hindi gumagana yung kanyang remote o kung wala siyang remote. Kaya nagbiblink pa rin yung susi niya. So, kahit start natin yan, so, hindi yan gagana. So, napitik lang yung starter niya, pero hindi mag-i-start. Ayan. Okay. So, yun. So, ngayon, bali madodoble yung gawa natin kasi imbes na re-retrieve lang natin yung kanyang code is ibabalik pa natin kung ano man yung ginalaw dito sa loob nito. Okay, so yun ang gagawin natin. So mamaya baklasin ko lang ito and then update ko kayo. Okay, so naayos na natin yung kanyang wire. Okay guys, so ito yung kanya remote module. So dito natin i-retrieve yung kanyang code. Okay mga sir, so naisaksak na natin yung ating diagnostic tool. So nailagay na natin siya dun sa mga pinout ng kanyang remote module. So ito yung remote module ng Yamaha Aerox na nasa likod natin. So ngayon nawala yung code nito, yung remote nito nawala, and then hindi na alam nung may-ari yung code ng remote. Kaya ngayon i-retrieve natin yung kanyang code gamit itong ating diagnostic tool. So nailsaksa ko na yung mga pin niya para do sa mga para makuha natin yung data ng kanyang remote module. Okay? So ngayon, so babasahin natin siya gamit itong diagnostic tool natin. Okay, so punta na ako sa Yamaha EID. Okay. A few moments later. So nakuha na natin yung kanyang code. So pipicturean ko lang para yun yung i-encode natin doon sa kanyang motor. So nakuha na natin yung code nito. Ngayon ibabalik natin ito sa motor, tapos ipoprogram natin yung bago niyang remote. Ito nga pala yung bagong remote nung may-ari.
So, naka-seal pa to, Yamaha. So, dinala niya sa atin to. So, binili na niya to, or in-order na niya. And then, ipapa-program niya lang sa atin, ipapa-pair. Yan. So, ito yung sinasabi ko nawala niya. Ito. So, yan. So, kasama kasi itong binibigay sa kasa pag bumili kayo ng bagong motor na keyless. So, itabi nyo po ito. Mahalaga ito. Kasi once na nawala yung remote nyo, pwede kayo mag-pair ng bagong remote, pero dapat alam nyo itong code na to. So, ang problema, itong motor ni Sir, so nawala yung code niya na to, and then nawala din yung remote niya. Kaya, kinailangan nating i-retrieve yung kanyang code para ma-pair niya itong bago. Kasi kung nawala ito, tapos hindi niya alam yung code, and then walang marunong mag-retrieve ng code sa lugar ninyo, so ang mangyayari niyan, bibili kayo na isang set nito. Itong remote, and then yung module, tapos yung ECU nyo, kailangan nyo pang ipa-pair itong yung mabibili ninyo na bagong module. Okay? So yan. So para hindi na ni Sir masyado kasing malaking gastos yun, kaya ang ginawa na lang, so or nagre-retrieve naman tayo dito ng code. So less yung gastos ni Sir kasi yung remote lang yung kanyang binili. Okay? So yan. So balik lang natin to sa motor, and then balik ako mamaya. Okay mga Sir, so naikabit na natin yung kanyang module. So ilagay na natin siya dito sa kanyang pwesto. Balik na natin sa dating pwesto. Okay, so naibalik na natin yung kanyang module. And then try natin i-pair yung kanyang bagong code. Okay guys, so ngayon i-pair na natin ito remote gamit yung nakuha nating code dun sa kanyang remote module. Okay? So hindi ko na lang ipapakita syempre yung i-input natin na code for safety syempre nung may-ari. Okay guys, so mapansin nagana na yung ating remote. So pindutin ko lang. Okay. So yan. Pakita ko na yung screen. So pag pinindot natin to, magpa-flasher na siya. Okay. And then on natin ignition. Yan. So mapapansin nyo wala na yung nagbi-blink niya dito na susi. So pero may check engine siya, error 12. So bukod pala dun sa remote, so meron din siyang check engine na error 12. So kung error 12 yan, malamang hindi ito mag-i-start. So advice ko lang para doon sa mga nagpapaayos gaya nito, yung may-ari nito hindi niya una sinabi na nagalaw na pala yung sa ignition switch niya. And then ngayon, hindi niya rin sa atin nabanggit na meron pala tong error 12. So yun ang problema. So okay na yung remote naka-pair na, problema may error 12 pa. Okay mga sir, so update. So naayos na rin natin yung error 12 niya. And then naandar na yung makina niya. So yung battery voltage niya, so kanina hindi kita, hindi yan nalabas nung una nating testing. So ngayon nalabas na siya, so 13.9. So yun guys, so sa may mga problema dyan or nawalan din na remote, so pwede po kayo mag-message sa aming page sa Sir Ben's Moto Shop.